Hi guys! So for today's video, it's me again, Julina, ang inyong siyakalang alipin ng salapi dito sa Saudi Arabia. So, ang ating topic for today's video ay ito. May isa akong nakilala na siyakala doon sa bahay ng kapatid ni Tanda. Or ng, pinagtrabahan ko dito. Pumunta kami doon, saglit lang. First time ko, 2 years na ako dito. Pero first time kong sumama doon kasi di naman ako sinasama. Kanina lang kasi wala akong kasama at wala akong maging hapunan. So sabi, nagaya kasi, malapit lang naman dito. Tapos, nagaya yung kapatid ni Tanda. So doon na daw kami mag-dinner. So sinama niya ako. Tinanong niya ako, sasama ko, hindi. Sabi ko, wag na. Tapos sabi niya, anong hapunan mo dito? Wala akong pagkain. Sabi ko, magluluto na lang ako. Sabi niya, hindi na, magluluto ka. So sumama ka na. Ganun. Saglit lang naman daw. So, mga 30 minutes lang daw to 1 hour. Is Tanda kasi pag umalis talaga yan at doon pupunta, mabilis lang bumabalik ulit siya. So, sumama na ako. And then ito, may katulong doon yung kanyang kapatid na ibang lahi. Pero nakakapag-English siya. So, ayun. Nagtataka daw siya. Nagkwentuhan kami habang nandun ako nung hindi pa sila kumakain. Nagkakape pa lang. So, sabi niya, bakit daw ganun? Bago pa lang siya dito. Yung employer niya daw, 3 months pa lang siya. Nung first and second month daw, okay naman daw sa pagkain daw. Lahat daw ng bibili nila, binibigyan siya, ganyan-ganyan. Pero nung recently daw, may mga 5 times to 6 times ata. Di niya naman kung ilang beses nangyari. Inaalok siya ng pagkain or binibigyan siya pero umaayaw siya kasi hindi niya bet. Nung una niya kasing natikman, parang hindi niya nagustuhan yung lasa. So, umaayaw na siya, hindi niya nagusto. Kapag binibigyan siya, tumatanggi na siya. And then, ngayon daw, mga magdadalawang 1 buwan kalahati na kapag bibili daw ng pagkain yung mga employer niya, hindi na siya binibigyan. Kahit siya yung kukuha ng order sa labas, nakikita niya, hindi na siya inaalok, hindi na siya binibigyan. Kahit anong pagkain, kahit tipong gusto niya na yung pagkain, hindi na siya binibigyan. So, ito kasi yun, guys. Base sa observation ko sa kanila, sa ugali nila dito, okay, sa na rin, instinct ko, in-explain ko sa kanya, at lagi ko din to tinuturo sa iba ko pang nakakasama. Anyway, sorry, tinawag ako. So, ayun na nga. Ina-explain ko na kapag may inaalok sa inyong kahit na anong pagkain, tanggapin nyo. Lalong-lalo na dun sa mga baguhan. Kahit hindi nyo gusto, tapos pasimple nyo na lang na itapon. Or ilagay sa plastic na malinis, balutin nyo na maigi, ilagay nyo sa basurahan. Or pag nakakalabas kayo, ipakain nyo sa mga pusa or sa mga ibon ng patago, ng palihim, nang hindi nila nakikita or nalalaman. Kasi bakit? Kasi base sa observation ko, doon sa mga nakasama ko din na ibang lahi dati, sa dati kong employer, ganun sila. Hindi nila tinatanggap pag inaalok sila ng pagkain. At ganun yung nangyayari. Hindi na sila inaalok ng pagkain kasi kesa naman daw, lagi daw binibigyan, tapos lagi daw ayaw. Ayaw daw ng ayaw. Eh, di bahala daw sila, kaliwali. Sinasabi nilang, kefek, kaliwali. Huwasawi at buk, ganun. Parang sinasabi nila, o sige, hayaan mo kung ayaw nila, di wag nang bigyan, bahala sila. Sila nang magluto na lang gusto nila, ganun. So, yun yung nila, ugali nila. Parang sinasabi, bahala siya, ayaw niya, o di sige, wag. So, ganun sila. Okay? So, tayo, mag-adjust tayo, irespeto natin yung pagkain nila kasi kultura nila yun, pagkain nila yun. Oo, masamang magtapon, masamang tumanggi sa grasya. Pero kasi ano din gagawin natin pag di natin bet yung pagkain, di ba? Pag may mga pagkain kasi na hindi natin malunok, kapag di gusto ng ating panlasa, may mga pagkain na ayaw talaga natin. Pero sa kagaya ko na nasanay na kasi wala akong choice, kaysa magutom ako, kaysa manglambot at manghina ako, sige kain hanggat may pagkain. Kaya tumataba din ako. pero kasi, 'di ba? Alam mo 'yun, yung mga pagkain din talaga ako na hindi ko talaga matay kainin kahit gusto ko siyang i-try. Ito rin na-try ko pero hindi talaga, nasusuka ako, ganun. So ganun yung ginagawa ko. Palihim kong binabalot ng plastic, tapos itatabi ko muna. Pag nakalabas ako, papakain ko sa pusa or ilalatag ko sa sopra para kainin ng mga ibon. Ganon yung ginagawa ko pag may mga ayaw akong pagkain. Hindi ko sinasabi sa kanila na ayaw ko yun. Tinatanggap ko kahit anong ibigay nila. Para at least, gusto mo man o ayaw yung pagkain, makakakain ka pa rin. Kapag ayaw mo, may choice ka, huwag kainin. Pag gusto mo, makakain mo. Eh, paano pag gusto mo na tapos hindi ka na nila binigyan? O, di wala ka. So, ganun lang yung mindset dito, guys. Matuto tayong rumespeto kasi kultura nila yung pagkain nila yun. So, parang sa atin din, pag may inayawan tayo, yung mga pumunta sa atin, pag may mga inayawan na pagkain, parang tayo, pero wala tayong magawa kasi
Yun yun eh, ayaw nila eh. Pero dito kasi, nangangamuhan tayo. So, no choice tayo, respeto natin yung pagkain nila. At, ayun nga, wala tayong magagawa. Tanggapin kung ano yung kaya nilang ibigay sa atin kaysa sa mamuti yung mata natin sa gutom. So, yun lang yung technique doon. Huwag nyo lang ipapakita, huwag lang kayong magpapahuli. Like, ganun lang. Or itabi nyo lang muna sa rep kapag ilang araw na, tapos na, ayun na, pwede nyo nang ibigay yun sa mga sa mga pusang ligaw sa labas ng bahay. So, hindi mababasura kasi masama din dito ang magbasura ng mga pagkain. Hanggat maaari, pinapakain nila yan sa mga hayop, sa mga So, ganun yung gawin nyo. Ako ganun yung ginagawa ko. Kapag madami silang magbigay ng pagkain, tapos di ko na naubos, or di ko na gusto yung tira ko, hindi ko na gusto ulit kainin. Ganun yung ginagawa ko. At kahit yung matanda, sinasabi niya, kung ayaw mo, bigay mo sa pusa, o kung ayaw mo, ganun. Pero hindi ko pinapakita sa kanila na ayoko. Never akong kahit ayoko, kahit alam niyo yung parang mga litid or paa ng, ano ba yun, yung kambing ba yun, o na niluluto nila. May mga ganun silang, di ba, cuisine, na masabaw, tapos, sinasabawan nila, tapos, sinisip-sip pa nila yun, yung mga, may mga ganito, kung sa atin, yung mga paa ng manok, ganun, pero sa kanila, hindi, paa ng, ayoko kung yung tupa, kambing. Alam niyo, pag binibigyan ako nun, masuka-suka talaga ako sa amoy, pero, hindi ko tinatanggihan. Kasi ayokong isipin nila nag-iinarte ako sa pagkain. Kasi baka mamaya, gusto ko na yung pagkain, hindi nila na ako bigyan. Kasi naka-observe na ako ng mga ganong employer. So tinitiis ko, tinatanggap ko, pero hindi ko kinakain, tinatabi ko muna. Kunwari, pag mapapansin natin, sinabi, ba't di mo kinakain? Sabi ko, mamaya na, busog pa ako. Tapos pag di na sila nakatingin, lagay ko na sa isang lalagyan, labas ako, pasimple, doon ko tatapon sa pwedeng makain ng mga pusa. So, ganun yung technique, guys. Yun lang. Share ko lang sa inyo para hindi kayo magutom at hindi kayo pagdamutan ng pagkain ng mga employer yung nagbibigay ng pagkain naman sa inyo. Yun. Thank you for watching. Anyway.